Paano nga ba umaabot sa punto na ang mga misis o ang babae na ang nagloloko? Bakit pinipili ng babae na magloko o ng asawang babae na pumili ng ibang lalaki maliban sa kanilang mga asawa? Kahit alam na may mga anak, na may pamilya, pero bakit natutukso at sumasama sa ibang lalaki? Bago tayo manghusga dito ay alamin muna natin ano-ano ang mga bagay na pwedeng magtulak sa isang misis para matukso sa ibang lalaki, para magkaroon ng affair, at para worst comes to worst ay iwan ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak. Welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorelly, ang inyong Ate Lors. Ayan, napakaganda ng topic natin kasi lately ay nagtataka ako bakit ang mga tanong na natatanggap po natin sa ating Facebook page. Kung nandun kayo sa ating Facebook page, makikita nyo yung mga tanong ay puro galing sa mga mister na kinaliwa ng kanilang mga misis. So naisip ko na gumawa tayo ng topic para dyan. Alam natin talaga pagka babae na yung nagloko, no, napakahirap tanggapin kahit ng society. Kapag lalaki, parang medyo acceptable pa eh. Maririnig mo pa minsan sa matatanda o sa iyong biyanan na natural na nasabihin pa sa'yo na natural lang yan, lalaki kasi, patawarin mo, basta magbabago, ang ganyan-ganyan. Pero kapag babae ang nagloko, napakalaking impact sa society. Ganon din syempre sa lalaki, napakahirap tanggapin kasi talagang sagasang-sagasa ang iyong pagkalalaki, ang iyong ego. Pero kailangan natin harapin ang katotohanan dito. Hindi lang kasi talaga lalaki na lang ang nagtataksil ngayon. Talagang namulat ang aking mga mata nung sinimulan ko ang aking Facebook last month na puro lalaki ang nagme-message sa akin na talagang namumroblema dahil ang mga asawa nilang babae ay mga nagtataksil. Pero sa video na ito, yan ang aalamin natin. Bakit ba nabubuyo o bakit natutulak ang mga babae na magtaksil sa kanilang mga asawa? Kasi kadalasan ito ay hindi biglaan, hindi talaga biglaan yan. Hindi ito impulsive, yung basta na lang nangyari. Unti-unti yan. Ito kasi yung unti-unting resulta ng proseso ng kanilang emotion. Tandaan nyo na ang mga babae ay more on emotion bago yung intimacy. Okay? So, mas kailangan muna naming ma-attach bago magkaroon ng intimacy. Pero hindi lahat lahat ng dinidiscuss natin dito may exemption. Kasi talaga namang merong sabihin na nating makakate, meron talagang malalandi, meron talagang habol lang ay pera, habol lang ay pagtatalik, pakinabang. Hindi po yan ang issue natin dito Doon tayo sa diretso, yung matinong sitwasyon. Hindi yung mga merong behavior na exemption like yung may mga sakit sa sexual desire, yung mga ganyan, wala tayo dyan. Doon lang tayo sa normal, okay? Okay, unahin natin yung unang dahilan. Ito na nga, yung emotional disconnection. Ito, pinaka-common talaga to. As in, sa mag-asawa. Kasi kapag ang babae ay hindi na pinapakinggan, hindi na pinapahalagahan, at hindi na rin nararamdaman na mahal siya. Attention, walang-wala, kulang. Unti-unti yan lumalayo. Palagi natin nadidiscuss yan kung taga dito kayo sa channel na to. Pati sa Facebook, meron tayo niyan. Diba? Kapag ka napabayaan ng asawang lalaki ang babae, unti-unti nang nagwi-withdraw ang emosyon niyan. At diyan nagsisimula ang disconnection. Kung mapapansin ninyo, kapag ka ang babae ay nagagalit pa, dinadaldalan pa kayo, ibig sabihin hindi pa yan puno. Pero kapag nanahimik na ang babae, ibig sabihin niya napagod na sa pinaggagawa ng asawang lalaki. So kaya mga lalaki, mga mister, i-analyze nyo ngayon ang mga sarili ninyo. Ano ba ang mga ginagawa ninyo na dapat suklian ng asawa ninyo? Maganda ba yung ibinibigay nyo na atensyon sa asawa ninyo? Maganda ba ang respeto na ibinibigay nyo sa mga asawa ninyo para balikan kayo ng ganun din, ng respeto, ng intimacy? So, analyze din kayo dyan. Kasi kailangan nyong agapan yan. Kasi kung hindi nyo maaagapan na lumalayo na ang damdamin ng inyong asawa sa inyo, tapos biglang nakakita ng opportunity, talagang
mahuhulog yung mga misis nyo kasi kung may pagkukulang talaga kayo, kung malaki ang pagkukulang ninyo at kung paulit-ulit talagang napagod ang misis ninyo at nakakita yan ng opportunity like ng freedom, nag-abroad, nagtrabaho sa malayo o nagtrabaho, talaga naman mahuhulog at mahuhulog ang mga asawa nyo. Kaya ngayon pa lang mag-analyze na kayo kung ano ang atensyon na ibinibigay ninyo sa mga asawa ninyo. Okay, yung pangalawang reason, nawawala na yung intimacy sa relasyon. Kasi kasama dito yung lambingan, yung kwentuhan ninyo na kagaya nung araw na nagkikwentuhan kayo, diba? Lahat ng nauupo kayo, nagkakape kayo, nagde-date kayo, nagdi-dinner kayo, nagkikwentuhan kayo. Pero nung lumaon na, tumagal na kayong mag-asawa, wala nang kwentuhan. Wala nang tawanan. Wala na yung emotional closeness. Para na kayong housemate. Meron nga tayong video dyan, di ba? Yung tahimik na kayo parehas sa bahay. So kung mapapanood nyo yung video na yan, para ma-improve ninyo yung inyong katahimikan. Kasi delikado na kasi pag tahimik na kayong dalawa. Kapag ito ay mga bagay na to ay nawala na at nahanap ito ng babae sa lalaking makakapagpuno ng atensyon na kailangan niya, ng pagmamahal na kailangan niya, ng respeto. Yung hindi siya paulit-ulit na sinasaktan, hindi siya paulit-ulit na pinapangakuan ng hindi naman natutupad. So kapag natagpuan niya to at naramdaman to sa iba, natural, madaling mahuhulog. Yung number 3, eto na, yun nga, yung validation at attention. Natural ang babae ay naghahanap din ng appreciation, hindi lang lalaki, ng validation. Yung pakiramdam na dapat importante siya. Kasi kapag ito ay hindi nakukuha sa kanyang asawa, at yun nga, may ka-office mate na palagi na lang every morning sasabihan siya na, oh, ang ganda mo naman ngayon. O kaya aabutan siya ng kape. Diba? O parang blooming ka today. Or nag-good morning sa kanya, katrabaho niya. Ayun, nagiging vulnerable ang babae. Siyempre, diba, ang sarap sa pakiramdam na mayroong nag-a-appreciate sa'yo na hindi na ginagawa ng asawa mo. Number 4, eto na. Tahimik na lang yung misis mo. Hindi na siya masaya, pero hindi na siya nagsasalita. Hindi na siya nag-e-effort na kagaya dati na ipinapaliwanag pa sa'yo na hindi ako masaya sa ginagawa mo, hindi ko gusto to, hindi ko ganito, hindi na. Tahimik na lang. Kapag tahimik na si misis, ayan, delikado na yan. Talagang nandyan na yung emotional withdrawal, napagod na talaga. Hindi na kasi yan magrereklamo. Gagawa na lang yan para sa sarili niya. Kung ano man yung inirereklamo niya sa'yo before, hindi niya na irereklamo yan. Siya na lang mismo ang gagawa ng paraan para makuha yung, alimbawa, may inuutos sa'yo na hindi mo naman ginagawa, siya na lang ang gagawa. Kasi pagod na eh. Nawala na yung feelings sa'yo eh. Pati respeto nawala na. Kasi nga, kung, di ba, hindi naman kasi mawawala ang respeto at emosyon ng babae ng basta-basta na lang. Meron niyang paulit-ulit na cycle, negative cycle na nangyayari sa inyong dalawa. Na talaga namang ikinawalang gana ng inyong asawang babae. Uulitin ko ha, we're talking about yung normal na situation, hindi yung babaeng talaga namang nanadya naman lalaki, makate, yung mga ganon. Labas yun ha, sa topic na to. Ang pinakadelikado dito, pag talagang tahimik na yung misis ninyo at hindi nagpapahalata na meron na pala siyang hidden agenda, tahimik lang siyang nagpaplano ng kanyang paglabas sa relasyon ninyo, nagpaplano ng pag-exit, pero hindi mo nararamdaman. Karamihan ng babae ganyan, kaya magugulat ka na lang. Nung nakakita ng opportunity, pagkakataon, ayun, bigla na lang aayaw sa'yo. Meron nga tayo dyan, example, yung nasa Facebook yun, yung nagtanong na 2 months pa lang sa abroad yung misis niya, ay hiniwalayan na siya. Ganito yung nangyari doon. Na nahimik lang siya hanggang matapos niya yung pagpaprocess niya papuntang abroad. Kasi talagang wala nang pagmamahal yung babae. Hindi lang niya ipinahalata doon sa lalaki. Pinakita niya na maayos pa rin sila hanggang makaalis siya. Pag-alis na pag-alis, ayun, nakipaghiwalay.
So sana hindi to mangyari sa inyo, kaya kung mga mister, ngayon pa lang agapan nyo na to. Kung ano yung sa tingin ninyo na nasasaktan ninyo yung mga misis ninyo, at hindi to yung malalaking bagay na una, syempre, kung nang cheat kayo, kahit emotional cheating yan, kahit sa chat lang yan, emotional cheating pa rin yan. Lalo na yung talagang niloloko nyo yung asawa nyo ng paulit-ulit, pinatawad kayo, ulit na naman, pinatawad kayo, ulit na naman. Yan yung major, pero may minor yan. Yung mga pang-araw-araw nyo na nagtatampo sa'yo, nagagalit sa'yo. Diba? Yung mga maliliit na bagay na araw-araw nasasaktan, araw-araw naiinis sa'yo sa ginagawa mo, naiipon yan. Naiipon lahat yan. Yung major mistake mo at yung minor mistake mo, naiipon yan. Dadaldalan ka pa ng asawa mo. Pag tumahimik na yung asawa mo, puno na yan. Naipon na yung major at minor mistake sa kanya, napagod na, tahimik na. Yan ang delikado. Tapos yung number 5 natin na dahilan, pwede rin na ito ay emotional reaction o paghihigante sa'yo. Kasi kung napagod na talaga sa'yo, na paulit-ulit mong sinasaktan, paulit-ulit mong niloloko, napabayaan mo na, tapos umaasa ka pa rin na kahit na ganyan ang ginagawa mo bilang asawa, na alam mo na nasasaktan yung misis mo, panay lang ang pangako mo, walang aksyon, tapos umaasa ka pa rin na dapat itrato ka pa rin ng misis mo na may respeto, na mahalin ka pa rin, pagsilbihan ka pa rin. Siyempre, mararamdaman ng babae dyan, nasaan naman ang hustisya dyan? Wala namang hustisya dyan sa ikaw ay paulit-ulit na gumagawa ng kasinungalingan, ng pambababae. Pagkatapos gusto mo ay hindi magbabago ang asawa mo. Hindi naman pwede yun. Wala nang hustisya doon. Diba? So, ang mangyayari dyan, yan ang magli-lead doon sa babae sa maling desisyon. Kasi sa sobrang sakit, sa sobrang emotional pain na nararamdaman niya, talagang maliligaw yan kapag nagkaroon ng pagkakataon. Ito na yung number 6. Ito nga yung binabanggit ko kanina, yung opportunity. Diba? At mahinang boundaries. Kasi kapag may lalaki na nandyan, halimbawa na, madami tayo niyan, yung mga tanong-tanong sa Facebook, ka-office mate, nandyan, nag-good morning everyday, nakakadikit araw-araw, sabay kumain, nakakasabay pa uwi, ayan na. Mahina ang boundary ni babae. Diba yung huling question nga natin, yung nag-lock pa ng pinto sa opisina, diba? May opisina daw yung babae, andun yung babae at yung lalaki, dumating yung asawa, nakalock ang pinto. Diba? Mahina yung boundary ng babae. Kasi pagka ganyan na may asawa ka, alam mo dapat hanggang saan ka lang, hanggang saan ang interaction mo sa lalaki. Kagaya nun, dapat hindi nakalock ang pinto kung dalawa lang kayo doon sa loob, kung talagang wala kayong relasyon o kung talagang may respeto yung babae sa relasyon niya at sa asawa niya, hindi siya papayag na dalawa lang sila sa loob na nakalock ang pinto. And then isa pa, yung halimbawa may nag-message sa'yo, in-entertain mo. Yung pag-entertain ng opposite sex, ng lalaki, dapat may boundary yung babae dyan. Mahina yung boundary ng babae. So isa yan sa dahilan. Then yung opportunity nga, yun nga, yung palagi mong nakakasama. Tapos nag-abroad o nagtrabaho sa malayo, nagkaroon ng freedom at may nakasamang lalaki na may binibigyan siya ng attention, diba? Emotionally available, physically available, may kachat na malambing na hindi na ginagawa ng asawa niya sa kanya, ayun na. Unti-unti talagang mahuhulog ang babae dyan. Tapos nga, pagod na sa asawa. Tapos ang ano ko lang dito kasi may mga tanong dyan, mga lalaki na matino daw sila, wala silang ginawang masama, bakit sila niloko ng kanilang mga asawa. Okay, nandun na tayo, okay, matino ka. Hindi ka nagloko, iniwasan mo lahat ng tukso dahil sa pagmamahal at respeto mo sa asawa mo. Saludo ako dyan. Pero yun nga ang sinasabi ko sa inyo, yung pagluloko ay major mistake yan. Major yan. Pero may mga minor mistakes na naiipon unti-unti. Let's say 15 years na kayong kasal. Hindi ka nagloko. Pero araw-araw naman nagtatampo sa'yo yung asawa mo. Araw-araw naman, diba? Halimbawa, tamad ka or hindi ka good provider. Hindi mo tinutulungan sa gawaing bahay.
Di ba? Yung mga maliliit na bagay na yan na in 15 years, halimbawa, naipon. Ganon din. Bungangero ka, lasenggo ka, lahat ng mga bagay na ayaw ng misis mo at nangangako ka na babaguhin mo, hindi mo binago, nagbabarkada ka, yung mga ganon. Maliliit na bagay na iipon yan. So, dun din nagkakaroon ng emotional withdrawal ang babae. Tapos, isa pang pwedeng problema dito o issue ng babae kung bakit nahuhulog sa ibang lalaki, minsan hindi na talaga sa relasyon ang problema, sa sarili na, yung personal issue na. Kasi minsan merong insecurity, trauma, merong mga needs na hindi na i-provide noong araw sa kanyang sarili. Merong identity issues. So, yung mga personal na issue. Pwede rin yung depression, anxiety, yung may mga mental issue. Yan, ibang topic pa rin yan. Pero pwedeng makadagdag yung mga issue na yan na dapat ay iayos muna nung babae. Kasi kapag ito ay hindi ninyo na-detect, kung ano talaga ang personal issue ng babae, ay lumalabas ito sa maling paraan. Okay, so yung video natin ngayon, yung diniscuss natin na yan, iyan yung mga dahilan kung bakit natutulak ang mga babae na magloko. Hindi natin to ipinakita sa inyo para i-justify ang pagloloko nila dahil mali talaga ang magloko at lokohin ang asawa. Pero ipinakita ko lang sa inyo yung behind the scene. Kasi ang nakikita natin dito, yung ibabaw lang yung nagloko na andun na humaling na yung babae dun sa lalaki. Pero ang inilatag natin dito ay yung ano muna ang mga nangyayari emotionally sa babae bago magloko. So dun sa mga lalaki na nakakaranas nito na niloko ng kanilang mga misis, naintindihan ko yan, valid na valid ang reason ninyo na masaktan kayo, talaga namang napakasakit nito. Pero tandaan nyo lang na ang pagtataksil ay hindi biglaan yan. So dapat maging matalas ang pakiramdam ninyo dito. Kung mayroon kayong issue ngayon mag-asawa, hanggat maaari ay kung kaya nyo nang ayusin ngayon. Marami tayong video dyan sa YouTube natin kung paano patibayin ang mga relasyon ninyo. Simulan na ninyo. Kasi kapag meron kayong issue at hindi ito na-handle ng tama, lalong-lalo na communication, kung hindi nyo ito napag-uusapan at mananahimik na lang kayo, parehas kayo, ganyan ang mangyayari. At may dumating na opportunity, may dumating na tao na akala mo ay siya ang magbibigay ng solusyon dun sa issue ninyong mag-asawa na hindi ninyo na re-resolbahan. Ayun, dyan na mapapasok talaga sa tukso. Okay, so itutuloy po natin itong video na to. Meron tayong part 2 kung paano harapin kapag nagloloko na si misis. So yan naman ang pag-uusapan natin sa part 2 natin.